Hello, kumusta kayo? Nawa tayo nasa mabuting kalagayan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Tayo nasa lesson 5 na ng ating pinag-aaralan. At alam ko na doon sa mga nakakapakinig ay pinagpala kayo dun sa unang 4 na lesson. At nawa inyong pinakinggang mabuti at kayo ay talagang nakatutok sa ating mga aralin. At kung hindi pa ninyo natatapos o naaaral yung mga simula, nawa pag kayo may bakanteng oras ay bigyan nyo ng panahon. Sapagkat napakahalagang bagay na mga bagay na yon. At alam ko na ito'y magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. At ngayong hapon na ito ay nais ko muna maghandog ng isang awitin at marahil ay sa Bible study ay ako'y magtratry na umawit ng connected sa mensahe na aking ituturo. At alam kong ito ay magiging pagpapala sa atin. So itong awitin na aking awitin ay isang awitin na ibinigay sa akin ng Panginoon. At ang sabi ng awitin, I'm under His armor. Marahil tayo ay nangangamba, paano bukas, paano tayo may makatatakutan sa ating buhay, maraming gawa ang kaaway sa atin, at tayo ay dinidistract niya palayo sa Panginoon. Pero sabi ng awitin, I'm safe forever. I'm under His armor. Bakit? Kasi nandyan ang kanyang mga salita na ating magagamit sa panahon na tayo ay naikipaglaban. Kaya nawa pagpalain tayo ng awiting ito. Every day of our life, we are facing a battle, a war against the flesh, the world, the devil. There are fears, there are tears, and a life full of struggles. But despite of these, we are in God's hands. I'm under His power, I'm under His care, I'm under His blood. That's why I'm cleansed within. I'm under His wings, I'm under His strength, I'm under His armor. That's why I'm safe forever. Put the armor of God to stand against the wiles of the devil, having your loins of truth, breastplate of righteousness, your shoes for the gospel of peace, and the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. I'm under His power, I'm under His care, I'm under His blood. That's why I'm cleansed within. I'm under His wings, I'm under His strength, I'm under His armor. That's why I'm safe forever. Finally, my brethren, be strong in the Lord, 'cause we are in the power of His might. I'm under His power, I'm under His care, I'm under His blood. That's why I'm cleansed within. I'm under His wings, I'm under His strength, I'm under His armor. That's why I'm safe forever. I'm under His armor, I'm under His armor, I'm under His armor. That's why I'm safe forever. I'm safe forever. Amen. Maraming salamat sa awitin na yan. I'm under His armor. Kaya kung mayroon man tayong kabalisahan ngayon, huwag tayong mag-alala sapagkat tayo ay nasa ilalim ng baluti ng Panginoon. Iniingatan niya tayo,
pinoprotektahan niya tayo. At salamat, meron tayong salita ng Diyos na siyang iingat at proprotekta at tutulong sa atin. Kaya ngayong hapong ito, simulan natin ang aralin ang ating pag-uusapan for the 5th lesson ng ating Discipleship Bible Study, ang Biblia at ang kahalagahan nito. Okay, marahil alam mo na o narinig mo na ang patungkol sa Biblia, marahil mayroon kang ilan na alam patungkol sa kahalagahan nito, pero ang nais kong ibahagi sa atin ay yung mas malalim nito. Paano ba inhalintulad ng kanyang sarili o ng Biblia ang kanyang sarili? Okay? At ang ilang mga tanong na ating titingnan ay ano nga ba ang Biblia? Marahil hindi mo pa alam. Paano nilarawan nito ang kanyang sarili? At ano ang kahalagahan nito sa buhay natin? Sa ating buhay? Anong maitutulong niya sa'yo? Okay? Kasi baka akala mo, basta lang to, pero hindi. Ang laki ng naitutulong ng salita ng Diyos. Ewan ko lang sa'yo. Pero sa akin, hindi dahil ako ay pastor, kahit nung hindi pa ako pastor at hindi pa ako nasa ganitong pagtuturo, ay nakita ko na kung gaano ang naitulong ng salita ng Diyos sa akin. Okay? Kaya nais ko ibahagi yan sa iyo. Ang mga tanong na ito ay sasagutin ng kanyang mga salita. Ang Biblia ay hindi basta libro. Okay? Akala mo basta lamang itong libro na ating hawak at libro na pwede nating basahin. Kagaya lang ito ng libro ng math, ng science, ng statistics. Hindi. Itong libro na ito ay hindi basta libro. Ito'y libro na nilalamnan ng maraming libro at hindi lang ito basta maraming libro. Ito ay salita ng Diyos. Okay? Ito mismo ay nanggaling sa bibig ng Diyos. Kaya nga sabi ng 1 Peter or 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21 na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nanggaling sa sariling pagpapaliwanag, kundi ang salita na ito ay nanggaling sa Diyos na udyukan ng Espiritu Santo. Kaya nawa, makita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. So yun ang ating titingnan. Pero bago tayo magsimula, tayo muna'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-aral kami ng iyong salita. Tulungan niyo pong maunawaan po namin ito at makita po namin kung paano inilarawan ng Biblia ang kanyang sarili. At nawa Panginoon, makita po namin kung ano ang kahalagahan nito sa buhay namin bilang isang mananampalataya. Ito ang samod dalangin sa tayong pangalan Panginoong Jesus. Amen. Okay, so simulan natin ang ating pag-aaralan ngayon. At ang unang lesson o unang part na ating titingnan ay paano nga ba inilarawan ng salita ng Diyos ang kanyang sarili. At ito ay marahil 10. Okay, kaya hinati ko siya sa tig-5. At ang unang bagay na nais kong ibahagi sa atin na paglalarawan ng Biblia ay ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang gatas. Okay? Nung bata tayo, umiinom tayo ng gatas. Okay? Ewan ko lang sa inyo, pero ako, kape. Okay, hindi. Umiinom din kami ng gatas. Pero hindi siya yung gatas na kagaya ng Bear Brand, Alaska. Ang iniinom namin ay yung Ewan ko kung nainom kayo ng pero yun ay galing sa kanin. Okay? At yung yung iin-inin ng kanin, yung puti noon, yun ang aming kinukuha, nilalagyan ng asukal. Okay? At sabi, malaki ang naitutulong nito. Pero ang gatas na tinutukoy ko ay ito yung gatas na nagbibigay sa atin ng lakas. Okay? Kaya nga ito ay tumutukoy sa nutrisyon na kailangan natin. Ang salita ng Diyos ay siyang magbibigay ng nutrients sa atin. Okay? Para tayo maging malusog, para tayo maging masigla. Hindi lang sa pisikal, okay? Hindi lang malusog na kagaya ninyo, okay? Hindi ako. Pero kalusugan na tinutukoy dito ay yung malakas na pangangatawan, hindi lang sa pisikal, kundi sa espiritual. Kaya nga sabi ng Biblia, kung inyong babasahin sa Hebrews chapter 5 verse 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Kung ikay nagsisimula pa lang sa pag-aaral ng Biblia, ito'y tinuturing na gatas. Bakit? Kasi ito'y kailangan mo para lumaki ka, lumago ka, para ikaw ay maging skillful. Kaya nga sabi ng 1 Peter 2:2, as a newborn babes, kagaya ng isang batang sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa spirito, at yun ay ang salita ng Diyos
sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Para lumago tayo, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kaya kung ikay nagsisimula ng salita nagsisimula pa lang sa pananampalataya, nagsisimula sa pag-aaral ng Biblia, mag-aral ka ng mag-aral. Hindi mo kailangan maunawaan lahat. Ang mahalaga, inuunawa mo ang sinasabi ng Diyos. Kung hindi mo man maunawaan lahat, may panahon para maunawaan mo yan. Marahil matutunan mo pag may nagturo sa'yo, marahil marinig mo sa preaching, marahil sa pagtagal ng panahon ng pag-aaral mo ng Biblia, mauunawaan mo din yan. Pero ang mahalaga, inaaral mo ito, ina-apply mo sa buhay mo. Kailangan mo ito sa iyong physical o sa spiritual mong pangailangan. Okay, pangalawa, hindi lamang gatas. Ito'y tinuturing o kagaya ng isang tinapay o pagkain. Matthew chapter 4 verse 4, marahil alam mo yon. Ang sabi din, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, inhalintulad ng Diyos ang kanyang salita sa isang tinapay, pagkain. Okay? Kailangan mo ng pagkain. So, kagaya ng isa, gatas, pero itong tinapay na ito, medyo, kumbaga sa edad, ay hindi ito para sa bata. Ito'y sa mga marahil ay matagal ng mananampalataya, o kaya ay medyo matagal na siya sa kanyang pananampalataya. Kaya kung ikaw ay masang mananampalataya na hindi baguhan, siguro naka-6 na buwan ka na, 3 buwan ka na, 1 taon ka na o mahigit, ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang tinapay. Ito naman ay tumutukoy sa pagkain spiritual ng isang mananampalataya. At ang tao hindi lamang mabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, so sa physical na tinapay, kundi sa spiritual na tinapay. Kaya at yun ay yung salita ng Diyos. Kaya pansinin mo, pag ikaw hindi nagbabasa ng Biblia, parang nanghihina ka. Tama ba? O hindi ka talaga nagbabasa ng Biblia. Okay? Pero pa ikay nagbabasa ng Biblia, pero bigla na patigil, parang nanghihina ka, parang hindi mo alam ang gagawin, parang tuliro ka, hindi malaman ang gagawin. Okay? Kaya ganun nangyayari kasi ikay nanghihina spiritual mo. Kailangan mo ulit kumain ng salita ng Diyos. Ang isang bata o isang tao na hindi mo pinakain sa loob ng isang araw, nanghihina yan. Ay, how much more kung isang linggo mo yang hindi pa kainin. Isang buwan mo yang hindi pa kainin. Di ba? Yung isang ang kain, ay tayo ay gutom na. Okay? Hindi ka lang makakain ng umagahan. Nagugutom ka na. Lalo na ang ating spiritual. Kaya inahamon ko kayo, magbasa kayo ng Biblia. Meron tayong lesson kung hindi ka pa nagsisimula ng paano mababasa ang Biblia. Marahil sa ikatlo o ika-4 na part nito. Okay? So, 4 na part o 3 part ito depende sa kung kaya kong siyang paikliin. Pero may part tayo sa pag-aaral ito na ituturo kung paano matatapos ang Biblia sa loob ng 3 buwan. Hindi sa pagmamalaki, pero tapos ko na nung nakaraang buwan pa, hindi nung March, nung February pa. 1 buwan na nagbasa ako ng Biblia at natapos ko ang buong New Testament sa loob ng 1 buwan. Kasabay nun sa 1 buwan na yon, natapos ko simula Genesis hanggang Book of Ruth. At ngayon, patapos na ako muli sa pagbabasa ng Biblia. Halos magtatatlong buwan pa lamang. Paano nangyari yun? Ituturo ko yun sa inyo. Pero dun sa iba na naaral nyo na yung pattern, okay, yung tinatawag kong Bible Challenge, okay, or yung offline Bible reading, tatapusin ko na promise. Kung yun meron kayo noon o pinapasa ko naman sa group chat, basahin nyo lang, unawain nyo yung step by step na proseso ng pagbabasa at makakatulong ito sa inyo. At maniwala kayo, mag-i-enjoy ka sa pagbabasa ng Biblia. Kailangan mo ito. Hindi lamang tinapay, kagaya siya ng isang tabak. Hebrews chapter 4, verse 12. Tingnan mo ha, sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi ito patay, hindi ito papel lang. Itong salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga kaya nitong bumuhay ng kaluluwang patay. Hindi literal na patay na nabuhay, kundi tayong spiritual natin na kalagayan na patay, binubuhay nito. And powerful. Okay? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya nitong magbago ng buhay ng tao at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Mas matalim pa ito sa two-edged sword. Alam niyo ba yung two-edged sword? Sa isang laban, yun ay ginagamit. Espada na magkabila ay may talim.
Kahit saan mo ihampas yan, tatamaan ka. Kaya pag ikaw, nag-aaral ng Biblia, tinamaan ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Kasi pag ikaw'y tinamaan, may maitatama sa'yo. Okay? Ang ginagawa ng salita ng Diyos, sabi, para siyang nagsa-surgery. Kanyang hinihiwa. Okay? Kunyari, ikaw ay mayroong sakit o mayroong tatagtagin na mali o masama sa katawan mo. Ito man ay bato, ito man ay nakakalason, aalisin yan. Ang gagawin nung sinatawag na yung parang knife, spatula ata yun, o ano man, kung anong tawag doon, hihiwain ngayon yun. At pagkahiwa, bubuksan ng iyong katawan, kukunin yung mali at ikaw ay gagaling. Ang salita ng Diyos ganun. Masakit siya, parang hinihiwa ka, nasasaktan ka pag naririnig mo. Pero pag naayos na yun at natagtag ang mali sa'yo, ikaw ay gagaling. Ang salita ng Diyos ay parang gamot, mapait. Pero pag kinain mo at iyong nilunok o iyong ininom, ikaw ay gagaling. Ganun ang salita ng Diyos. Matibay talaga yan. Powerful talaga yan. At aayusin niya ang mga bagay na sira sa atin. Ito ay makapangyarihan. Okay? Para baguhin ang buhay ng tao. Para gamitin o gamutin ang puso natin. Ikaw ba'y puso ba'y may nasasaktan? Kayang hilumin ng Panginoon. Ito din ay armas natin sa anumang gawa ng kaaway. I'm under His armor. I'm under His care. Ito ang panglaban natin. Araw-araw may battle tayo. Araw-araw may laban tayo. Kaya kung ikaw, sa tingin mo malakas ka at hindi ka matatalo ng kaaway, hindi ka sure. Okay? Hindi ka sigurado. Okay? Pero pag ikay may salita ng Diyos, sure, may ingatan ka. Kaya nga ang Panginoon ang tinukso. 3 beses siyang tinukso. Ang lagi niyang binabanggit, it is written. As it is written. Nasusulat. Laging ganun ang binabanggit niya. Kasi ang salita ng Diyos ay panglaban natin. Pag sinabi sa'yo ng dyablo, wala kang kakainin ngayon, walang magpo-provide, walang binibigay ang ganito, walang trabaho magulang mo. Pero kung may salita ka ng Diyos, Philippians 4:19, dyablo. May sabi ng Biblia, Philippians 4:19, but my God shall supply all our needs. Kaya hindi ka matatalo ng dyablo. Yung sasabihin sa'yo ng dyablo, wala nagmamahal sa'yo. Ay, may panglabang ka sa dyablo. Hindi. Sabi ng Biblia, sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Sabi ng Biblia, minahal niya ako. Jeremiah chapter 31 verse 3, He loved me with an everlasting love. Pag sinabi ng dyablo sa'yo, wala, iiwan ka din isang araw. Wait, sabi ng Hebrews, He will never leave me nor forsake me. Mayroong kang panglaban sa dyablo. Okay? Walang mangyayari sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay. Hindi, sabi ng Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth. And thou shalt have good success, sabi ng huling part. Mayroong kang panglaban lagi. Ay kung hindi nagsasaulo ng verse, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, ka lang ng tinuruan ka, ka lang ng Okay? Kasi wala ka namang alam. Tinuro sa'yo mali, ka lang ng kasi hindi mo naman nabasa. Nakita mo? Kaya napakahalaga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Sana aralin ninyo ito, basahin ninyo ito. Pang-apat na bagay, hindi lamang isa gatas, hindi lamang siya tinapay o pagkain, hindi lang siya tabak o espada. Ito'y kagaya ng isang salamin. James chapter 1, verse 22 to 23. Sabi dito, but be ye doers of the word and not hearers only. Maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na dinadaya natin ang ating sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, nakikinig ka nga, hindi mo naman ginagawa, ay katulad siya ng isang tao na tumitingin o tinitingnan ng kanyang sarili sa salamin. Okay? Tumitingin sa kanyang salamin. So, salita ng Diyos kagaya ng isang salamin, tinitingnan mo ang iyong sarili, ay mali pala yun. Kaya pag tumingin ka sa salamin, ay kita mo, ay, may muta ako. Ay, mayroon akong kayat sa mukha. Ay, mayroon akong sugat sa ganito. Alam mo kung anong mali. Pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo kung ano yung mali sa'yo at maitatama mo. Maiaayos mo. Ganun ang salita ng Diyos. Kaya, dito ka sumalamin. Huwag mong isalamin ang iyong sarili sa ibang tao. Minsan, pag hindi tayo kagaya ng taong yun, tayo ay huli.
tayo ay huli sa uso, tayo ay out of place. Minsan kino-compare natin ang ating sarili sa iba. Huwag mong i-compare, kapatid, ang iyong sarili sa iba. Unique ka. Kakaiba ka. Hindi ka kagaya nila. Huwag kang ang inggit sa kanila. Ikaw ay ginawa ng Panginoon na naayon sa kaniyang kalooban. Ang Panginoon ang humulma sa iyo. Ang Panginoon ang gumawa sa iyo. Huwag kang mainggit sa kanila. Okay? Kaya sana makita mo yan na ibang nilalang ka. Parang parang alien. Hindi. Ibig sabihin ko, ang Panginoon mayroong plano sa iyo. Ang tingnan mo'y siya. Ang gayahin mo'y siya. Huwag kang gumaya kung kani-kanino. Yung isa nagsuot lang ng maiksi at ang tingin ng iba ay siya'y sexy at siya'y maganda dahil nakasuot siya ng maiksi. Ikaw gumaya ka na rin. Okay? Kahit alam mo naman na dapat siyang katawan na yan ay iniingatan mo. Tapos pag nabasto, sasabihin ay, di ba? Sasabihin ay binastos ka. Hindi ganon. Okay? Ang jablo, gagawa yan ng paraan para ma-discourage ka. Kaya huwag mong hayaan na ikaw naman ay magpapadaya din sa ganung bagay. Hindi mo kailangan sumabay sa uso. Okay? Hindi mo kailangan tingnan sila. Ang tingnan mo ay ang Panginoon. Looking unto Jesus, Hebrews 12, verse 2. Looking unto Jesus. Sa Panginoon ka tumingin. Siya ang gayahin mo. Ang gayahin mo yung mga mananampalatayang maayos ang buhay. Huwag kang makigaya sa mga taong hindi maayos ang buhay. Ang pakinggan mo iyong magulang. Nagtuturo yan ng tama sa iyo. Ang magulang mo tinuturuan kang maging mabuting tao. Tinuturuan kang mabuhay. Okay? Tinuturuan ka para ikaw ay makapagpatuloy. Tinataguyod ka. Sila ang tingnan mo. Gayahin mo. Hindi kung kani-kanino ka gumagaya. Nakita mo yon? At dapat siya nakaayon sa salita ng Diyos. At panghuli, ito kagaya ng isang apoy at isang martilyo. Sabi ng Jeremiah 23:29, hindi baga ang aking salita ay parang apoy. Sabi ng Panginoon, parang pamukpok na dumudurog ng bato. Ang salita ng Diyos ay gaya ng isang apoy na tutunaw sa atin upang alisin ang mga bagay na mali sa atin. Alam mo ba kung paano nakukuha ang tunay na ginto sa isang bato? Tutunawin yan hanggang makuha ang purong ginto. Ganun ang gagawin ng Diyos sa atin. Ang salita ng Diyos, tutunawin ka, sasaktan ka, magbibigay ng mga bagay na aalisin ang mali sa'yo. Okay? Para yung martilyo na dudurog sa'yo. Pero bagamat ganun ang gagawin ng salita ng Diyos, yun ay para ihulma ka at gawin kang puro at ikaw ay maging katanggap-tanggap at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Para maging isang tao na naaayon sa gusto ng Panginoon. Okay? Kaya sana makita mo kung gaano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa iyo. Kung hahayaan mo lang na pangunahan ka ng salita ng Diyos at magpapasakop ka dito, at hahayaan mong tulungan ka niya, makikita mo kung paano niya aayusin ang buhay mong nasira. Ang pamilya mong nasira. Okay? Ang mga bagay na nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Bibigyan ka niya ng saya na hindi kayang higitan ng anumang bagay ng mundo. Kung masaya ka lang dahil sa mga material na bagay, o meron sa mundong ito, nagkakamali ka dyan, kapatid. Isang araw mawawala ang mga bagay na yan. Okay? Hindi ka magiging masaya. Yung kinatsasayahan mo ngayon, isang araw mawawala din yan. Pero sa Panginoon, kailanman, yung ating katuwaan, hindi yan mawawala. At magkakaroon ka ng matagumpay na buhay. Joshua 1:8. Huwag mo nga yan na alisin mo ang salita ng Diyos. And thou shalt have good success. Basahin mo ang verse na yan. Kaya mahalin mo, aralin, at isabuhay ang kanyang mga salita. Okay? Nawa, itong aralin na ito ay nakuha mo at naunawaan mo. Malaki ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo kung hahayaan mo lang na itong kanyang mga salita ay isa sa buhay mo. Okay? So magandang hapon sa ating lahat. At kawabangan nyo ang second at mga susunod pang part ng araling ito at alam ko na pagpapalain tayo ng Panginoon. Ingatan tayo ng Panginoon at please mag-ingat kayo. Ingatan nyo inyong sarili at alam ko ang Panginoon mag-iingat din sa atin. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon.